Yan So ito na yung kinat natin guys. Ito na yung pinirint natin na jeepney stickers. Okay? Okay, Yan. so ito yung ating ready to print na jeepney stickers. Okay, so ipiprint na lang to guys. PNG na siya. So ang size nito ay 2 by 3. Pero depende kung ano yung size yung gagawin nyo. Pwede nyo i-resize pero mas maganda yung ganitong size na para hindi masyadong mabatak o lumabo yung sticker natin. Okay? So yung sticker natin ay nasa 30 na design. So 30 po rito, meron lang dito na doble. Tulad nito na doble. Check nyo na lang din. Yan, tanggalin nyo na lang yung na doble. Pero nasa 30 yan. So madami na yan. I-print nyo na lang, sundan nyo na lang itong ginagawa nating video tutorial, kung ano yung materials at kung paano siya i-print. Saan nga ba makukuha yung ating template para sa mga nag-uumpisa pa lang, sa may mga printing shop dyan, at sa mga individual na gusto at kailangan ng mga template, pwede kayong bumili dito sa ating website, sa ating Digibili. Ayan, so sa Digibili, makakabili ka ng mga template or design na napakamura lang. So lahat 56 yan. So makikita mo ito guys, lahat 56 bawat isa. Okay, so tulad dito sa ating cover na intermediate pad, so 56 pesos lang yan. Ayan no. So gagawin mo dyan, pag bibili ka, add to bag mo lang. Ayan no. So click mo lang add to bag. So check out. Ayan, so check out mo lang siya. So makikita mo yung ating payment option. So, andito yan. So, ang gagawin mo dyan, yung 56 na yan, kung meron tayong promo tulad ngayon, meron tayong promo ngayon. So, ang ilalagay mo dyan ay Digibili discount. Kasi yan yung promo natin, pero hanggang July 15 lang yan. So, Digibili discount. So, yung 56 natin guys na normal price, so pag in-apply mo yan, lalabas dyan 28 pesos na lang. Yes, 28 pesos na lang yan guys. Dahil naka 50% off tayo. So lagi tayo may discount dyan. So pag kailangan mo ng template or design, punta ka lang sa website natin. Okay? So gagawin mo dyan sa kontakin yung email. Ilagay mo lang yung email mo, full name, yung country, yung phone number, tapos yung reference number. Ibig sabihin, magbabayad ka muna tapos ilalagay mo dito yung reference number mo. Okay? Yung transaction reference number. So, pag nakapagbayad ka na, mag-fill up ka, select mo lang yan, continue. Okay? So, i-proceed mo lang yan. So, hintayin mo nila yung files niyan sa email mo. So, automatic yung masisend sa email mo, guys. Okay? So, ganun lang kadali bumili ito sa ating website. Ayan. So, search mo lang or click mo lang yung link dyan sa description, yung website natin na Digibili. Ayan. So, pwede kang bumili ng mga digital. Ito yung ginawa kong sample kung paano mag-print gamit itong MS Word natin. Okay? Yung MS Word o Microsoft Word natin na application pa nagpiprint tayo. Ayan. So, ginawa ko dito, ano lang to, yung size niya ay, ayan, 2 by 3. So ito lang ginawa kong design. Sample lang din naman to, pero pwede mo pagkasyahin pa yung iba kung ilan yung magkakasya dito sa ating A4 size na canvas. Okay, so A4 size kasi ito. Ayan, kasi yung ating sticker ay A4. So dapat sakto yan dun sa ating pinaka-format. Ayan. Ayan, no? So ipiprint mo na lang siya. Pag lapat mo na, click mo lang yung print. So, ang settings ko dyan ay photo paper glossy, yung paper type. Kahit matte yung gamit ko na iTick vinyl. Ayan. So, mas gusto ko yun. Nasanay na rin akong ganon. Pero, depende sa inyo guys. Okay? So, yung quality niya is standard lang. So, goods na sa akin yung standard kasi matingkad naman yung output niya. Okay? Sabay, print. Ayan. So, i-print mo na lang siya. Dito sa materials guys, ang ginagamit ko ay iTick vinyl sticker. Ayan. So matte. Pwede naman glossy, pero mas gusto ko yung matte. Ayan. So depende pa rin kung ano yung gusto nyo gamitin. Okay, so may glossy, matte, wag lang yung transparent. Pero pwede naman transparent, yun nga lang, hindi ko pa siya masyadong ginagamit mula noon hanggang ngayon. So ito lang talaga yung matte at glossy. Ayan, so pwede mo siyang gamitin na ganitong iTick vinyl na sticker. Okay? So dito naman sa Photoshop, pwede tayo gumamit ng
kahit anong phototop na available dyan sa printing shop mo. So, ang gagamitin ko ay glossy. Ito. Para makinis tignan. So, meron naman siyang 3D. Tulad dito 3D. Yung glitters effect. So, madami yan guys. Iba-ibang klase na phototop. Pero ang gagamitin natin ay itong glossy. At itong iTick vinyl na sticker na matte. Ang gamit ko guys na printer para sa ating sticker ay L3210. So Pigment Ink Kuyi yung gamit ko. Ayan. Sa Pigment Ink makakapag-print ka ng sticker or makakagawa ka ng sticker. So gamit lang yung iTick vinyl. Okay, so depende pa rin guys kung ano yung gusto nyong gamitin na materials. Pero mas ganda din yung iTick vinyl. Ayan. So ito yung pinaka print out natin. Ayan. So ang settings nito ay glossy. Tapos yung quality nung ano niya ay standard lang. So pwede naman gawing high. So depende pa rin sa inyo yan. So ang gamit ko ay iTick vinyl na matte pero pinrint ko siya sa glossy na settings. Tapos standard print lang. So pwede naman gawing high. Okay? So explore nyo na lang din. Sa akin kasi okay na yung standard lang pero naka-glossy. Yan. So yan yung pinaka-output niya. So lalagyan natin siya ng phototop na glossy din para mas matibay-tibay siya. Ayan. So ito yung pinaka-output natin. Ayun no? So napakaganda, 'di ba? Napakaganda ng kulay. Ayun no? Tama na please. Ayan, ganda-gandahan. Sheesh, friend. Pagka-print natin guys, lalagyan natin siya ng phototop. So ito yung gamit natin yung phototop, glossy. Okay? Para mas maganda. Pero depende sa inyo kung anong gusto nyo gamitin na phototop. So gagawin natin, lalagyan lang natin siya ng phototop. Ayan. So ginagawa ko, kung meron kang laminating machine, pwede mo padaanan doon. Pero kung wala, manual talaga. Ayan. So manual na lang natin siya. Lagyan lang natin siya ng phototop. Mas maganda kasi yung may laminating machine para hindi nagbabubbles. At saka straight yung pagkakalagay ng phototop. Yung sa atin, mabilisan lang to. Yan. Tapos gamit ka ng ganito. Okay? So mabilisan lang. Yan. Sana wag mag-bubbles. Okay? Yan. Papantayin mo lang. Okay? So pag marami yung gawa, marami yung gawa, mas maganda gumamit ka na ng laminating machine. Padaanan mo na lang doon. Okay? So pag nalagyan na natin siya ng phototop, so ganito nagiging itsura niya, no? 'Di ba? So ikakat na natin. Dito ginawa ko, nilagyan ko ng malaking space. Pero depende sa inyo guys, pwede nyong damihan sa isang piraso. Sayang kasi ang gusto ko yung may border yung gilid na kulay white. So pag kinat natin siya, lalagyan natin siya ng border na kulay white. Ayan, para mas maganda lang. Ayan. So depende sa inyo kung gusto nyo lagyan or talagang sagad dun sa ating pinaka design niya. Ayan. So kakat nyo na lang. Gamit kayo gunting or ganito na portable lang. To portable lang to eh. Ayan o. Ayan. Diba? Tapos dito naman yung isa. So lalagyan nyo na lang siya ng measurement kung saan nyo siya ikakat para meron kayong guide. Sa akin ganyan, no. Ayan. Ayan, di ba? Ayun, no. Oh, huh? Parang di ka nag-grade 2. Ayun, no. Ang ganda. So, i-cut muna natin siya para mas mabilis. Okay. Ayan. So, ito yung pinaka size niya, pero depende sa inyo kung anong size yung gagawin nyo. Ayan. 2x3 yung size niya.
So nilagyan ko lang siya ng white na border para mas maganda tignan. Pag-cut ko kanina, nilagyan ko ng white bawat gilid para maganda naman tignan. Ayan, oh. Diba ang ganda? Yan. So ano to guys, nasa 30 na design. So meron kasi na doble kaya naging 33 nung unang sabi ko. Pero nung chinek ko nasa 30 na design. Okay? So ipiprint nyo na lang. So sundan nyo na lang yung ginawa ko, yung materials na ginamit ko. So depende pa rin sa inyo guys kung ano yung materials na gagamitin nyo. Okay? So napakaganda oh. Ayun, di ba? Napakaganda ng ating stickers, jeepney stickers. So, pwede mo siya idikit sa flat surface. Okay? Wag dun sa, magaspang kasi hindi didikit yung sticker natin. Ayan. Di ba? Ganda. Ayan.